Kay mabasa man ay dinhe nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Buot ipasabot ba nga naa ko'y mabasa di lang kamo dawat? Yes or no? Tubag, di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat. Magandang araw sa inyong lahat mga kapuntos, at sa umagang ito meron po akong tatalakayin. Ang mga Sabadista po, ilang araw na po lumipas? Ano na ngayon? Ngayon is April 12. April 12 na ngayon. Naganap ang debate noong March 30, 2025. At ngayon is April 12 na. Sa madaling salita, 13 days na ang lumipas, ang mga Seventh-day Adventist hindi pa rin makapag-move on sa nangyaring debate ko kay Glenn Alado. Lagi nila sinasabi na na-caught in the act daw na nabilaukan daw ako. Nabilaukan daw ako, sabi niya na-caught in the act daw. Ang tanong ngayon, natalo ba ako sa debate? Yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Sa mga bago pa po sa aming channel, please don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw sa inyo mga kapuntos, at sa ating tatalakayan ngayong araw na ito ay patungkol sa nangyaring debate sa pagitan ko at saka ni Glenn Alado dahil ang mga Sabadista hanggang ngayon nagpapatutsyada pa rin. Hindi matahimik, tila yata bulag, pipi at pingi sa nagkaroon na debate sa pagitan ko at saka ni Glenn Alado. Hindi ko alam kung ito ba'y kanilang paraan para inisin ng mga Katoliko o di kaya sila napag-utusan lamang ni Glenn Alado. Kaya dahil dyan, para sa akin, yung mga ganyang uri ng mga patutsyada ng sisilabasan ganyan, yan ay isang challenge para sa akin na maglabas ng debate analysis. Debate analysis. So, ating i-review ang nangyaring debate sa pagitan ko at saka ni Glenn Alado at ating ipakita kung ano talaga ang talagang nangyari. Kapag sinabi kasi na debate, may tema, may paksang pag-uusapan. At pag yung paksang yan nagiba mo, talo ang affirmative. Pero kung hindi mo yan nagiba kasi nag-Stroman fallacy ka lang, hindi yan magigiba. Kapag nag-red herring fallacy ka, hindi pa rin yan magigiba. Ngayon, pag nagsagawa ka ng fallacy of false equivalence, hindi pa rin yan magigiba. Kapag nagsagawa ka ng fallacy of non sequitur, hindi pa rin yan magigiba. Sa paanong paraan para yan ay magiba, kailangang tapatan mo yan ng mas matibay na reason, argumento na gigiba dyan. Halimbawa ganito. Ang tema namin pinag-usapan, patutunayan ko na si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Sa paanong paraan para magiba ang temang yan? Ang tanging paraan para magiba ang temang yan, una, magbigay siya ng ibang pangalan kung sino ang naging unang obispo sa iglesia sa Roma. What if wala siyang maibigay na pangalan? Magigiba niyo ba niya ang tema? Ang sagot ay hindi. Kaya niya tinutulan yun kasi meron siyang sagot na iba sa aking tindig. Halimbawa, patutunayan ko na si Apostol Pedro, ang unang obispo sa Roma, kukontrahin niya. Di maglabas siya kung sino ang unang obispo sa Roma. Kung ayaw niya magbigay ng sagot, kasi ang reason niya is negative lang siya, hindi niya magigiba ang tema. Ganun lang naman yun eh. Aba? Straight to the point? Straight to the point. Hindi magigiba ang aking paksa kung hindi niya sisirain. Eto, limbawa, sabihin niya, hindi si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma, sabagat ang unang obispo sa iglesia sa Roma ay si, ayun, basa na yon. At ito ay nangyari noong taong, at yan ay mababasa natin dito sa,
Pag hindi niya yan ginawa, hindi magigiba ang paksa. Ano nga yung paksa? Patutunayan ko na si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Sabi niya, ba't di mo nilagyan ng Roman Catholic? Pag nilagyan ko ng Roman Catholic, mas lalong kawawa ka. Oh? Kaya, ako'y muling hahamunin ni Glenn Alado sa kanyang tema na lagyan ko ng Roman Catholic, mas lalong kawawa ka. Kaya nga nilagyan ko iglesia sa Roma eh. Oh, kasi ang ruling kasi daw nila, Bible alone. So ating obserbahan kung talagang nagibaba niya ang aking tema sa magitan ng kanyang mga katanungan. Ating i-review ang kanyang mga katanungan. Okay? Una pangutana, Brother Jundo. Nasayod ka ba kung pila kabuok bersikulo sa Biblia nga naghisgot nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma? Nasayod wala? Yes or no? Okay, ang unang tanong niya is, alam ko ba raw kung ilang bersikulo sa Biblia na bababasa na si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma? Yan ay hindi giba, hindi yan panggiba sa aking tema, bagkus isa lamang itong clarification na kailangan sagutin. Ngayon, ating pakinggan kung paano ko ito sinagot. Nasayod kaayo ko og pila ka bersikulo sa Biblia nga siya obispo. Og naapoy lang ebidensya nga mabasag yun. Unang obispo sa Roma. Ayun, so aking sinagot ang tanong niya. Tanong niya kasi, alam ko ba daw kung ilang bersikulo sa Biblia na mababasa na si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma? Ang sagot ko, alam ko. Yon ay isa. Binasa ko yung dalawang translation na Biblia na si Apostol Pedro ay obispo. Pangalawa, si Apostol Pedro ay nag-govern sa iglesia sa Roma. So na doon sa dalawang translation na yon, isang talata lang, dalawang translation, nasagot na ang tanong. Plus, meron pa akong binasa na yung kay Monsignor Yap na Latina Vulgata Cebuano version kung saan nandoon sa forward ng ng unang Pedro na si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Kung tutuusin, napatunayan ko na ang tema. Pero si Glenn Alado ay nag-object. Pakinggan natin ang kanyang objection. Ang una na kong pangutana sa iya, nasayod ba siya? Yes. Dito bagsa, yes. Yes. So kay nasayod siya, dapat mo pakita siya og unsang bersikulo ha. Bersikulo, dili kay footnote, dili kay komentaryo. Ayun, nag-object si Glenn Alado. Ang reason niya, kasi ang binabasa ko daw ay hindi bersikulo. Kasi ang binabasa ko daw ay footnote o komentaryo. Ngayon, before kami nagdebate ni Glenn Alado, ay nagkaroon ng debate rin si Rosby Alejabo at saka si Jeffrey Rinian. Si Jeffrey Rinian, tandaan niyo ang aming mga ruling pareho ha. Simula sa debate ni John de la Peña hanggang kay Jerry Laig, ang aming ruling pareho lang. Walang pinagkaiba. Kaya nga sinabi ko kay Brother Stalwart, bro, wag mo akong iuna bro. Kasi oobserbahan ko kung paano makipag-argumento yung mga SDA para malaman ko kung sila ba mismo lalabag. Sila ba mismo ang lalabag sa ruling na Bible alone. Ayan, no? Kasi pag sinabing Bible alone, walang basahan ng footnote, walang basahan ng komentary. Pero napansin ko sa debate ni Rosbe at saka ni Jeffrey Rinian, unang gumamit ng footnote ay si Jeffrey Rinian. Sa buhat dis, kay mama na iyang ipangusgan, diyara mong siya mo. Ako nang naibalan sa waba may nag-debate, naibalon ako, makapokus na siya sa The Bush Bible, namo ko yung Bush Bible diri. Naya mo, kabalo mo kung ano yung gamiton. Oh, unsa may nakasulat diri?
Ha? Tanaw na to kung literal ba nga mananap nga ipakaon diri. Nagingon, the arrival of Gentile emissaries with their account of the angelic apparition illuminates Peter's vision. He is to be prepared. Admit, Gentiles, klaro kayo, usa ko no? 2 minutes. Nag-repair sa mga hintil ang pananaw ni Pedro. Dili mananap. Sama saboy, nga umoy unahuna sa kong katpang. Dili na mao. Oh, ayan. Nakita ninyo? Si Jeffrey rin yan, gumamit ng footnote. Yan ha? Maliwanag naman yun eh. Si Jeffrey rin yan, gumamit ng footnote. Ngayon, kung ako ang gagamit ng footnote o komentary, ba't magre-reklamo si Alado? Wala siyang karapatang magreklamo. Kasi, nung gumamit ng footnote, itong si Jeffrey rin yan, hindi naman nagalit ng side ng Katoliko. Hindi naman nagreklamo yung side ng SDA. Pag ayun, gumagamit ako, re-reklamo siya. O, tanyo? Yan ang malaking problema. So, ating pakinggan kung ano yung response ko sa naturang objection. Atong anon? Sige. Ingon dire sa 1 Peter chapter 5. Right. Verse 1, aning Biblia Protestante nga a paraphrase and annotations upon all the books of the New Testament, nagsulti din he. The bishops of your several churches, I exhort who am myself employed here at Rome to govern the church. Ayan, maliwanag doon sa binabasa ko na inamin ni Apostol Pedro na siya ay nag-govern sa church in Rome. Siya ang nag-govern sa church in Rome. Yung nare, I, who am myself a fellow bishop and pastor. Yan. Tapos, yung isa namang translation naman, nasasabi naman si Apostol Pedro na siya ay fellow bishop. Yan, no? So, siya ay bishop. Sa isang translation, nag-govern siya sa church in Rome as bishop. Sa kabila namang version naman, naamin niya na siya ay bishop. Ayun. So, yung tema na Apostle Peter, the first bishop of Rome, nasagot na. So, Okay. naay mabasa nga siya bishop nag-govern sa church in Rome. Next question. Next question. Kay imo manang gibasa, diha ba sa maong kapitulo bersikulo sa 1 Pedro chapter 5 verse 1 nagisgot ba si Pedro unang obispo sa Roma? Nagisgot o wala? Okay. Yung tanong naman na yun, hindi yun panggiba sa aking paksa. Pagkos, isa pa rin itong clarification kung nagsabi ba doon na siya ang unang obispo sa Roma. Ate pakinggan kung paano ko ito sinagot. Akong gibasa din bro. Tubaga lang, nagisgot o wala? Yes or no? Akong nagisgot bro dire. Nagisgot. Okay, nagisgot dire. Unang obispo sa Roma. Sugod AD 42, ngadto sa AD 67. Ug ang atong rulings dire, all versions of the Bible dawaton. Dili nang pilion rin niya ug asa dili napita ang akong basahon. Yan. So, maliwanag na yung tindig na yon ni Glenn Alado ay salungat sa tindig ni John de la Peña. Sa tindig kasi ni John de la Peña kasi, pag patutunayan, hindi siya babasahin letra por letra. Yun ang tindig ni John de la Peña at ni Jerry Laig. Pag patutunayan, hindi babasahin letra por letra. Tila itong tanong na ito ni Glenn Alado ay gusto niyang basahin ko letra por letra. Okay, so ngayon, ang response ko naman doon sa ano niya, sa kanyang sagot na yon is patutunayan ko kasi, so babasahin ko dito at hindi kasama sa rules na babasahin, napipiliin lang niya kung saan ko babasahin doon yung tema kasi patutunayan Hindi naman siya babasahin. Patutunayan. Pag patutunayan,
Patunayan ko, may mga ebidensya na may ebidensya. Unang ebidensya, inamin ni Pedro na siya ay obispo. Pangalawang ebidensya, inamin niya na bilang kapwa-obispo, nag-govern siya sa church in Rome. Di napatunayan ko yung tema ko. Meron pa ikatlo, yung forward nung Latina Vulgata sa 1 Peter 1. Nung sabi doon, San Pedro, unang obispo sa Roma. Kung tutusin lang, talaga napatunayan ko na. Pero iba ang paraan ni Glenn Alado Pakinggan nyo. Ingon dinhi sa imong gibasa, dili ko basahon. Ang inyong igsuon simbahan sa Babylonia nga pinili usab sa Dios nga musta diha kaninyo. Ingon man si Marcos nga akong anak. Wala man nagsulti nga si Pedro obispo. Nasayop ba ni o wala? Yun. Yung tanong naman na yon is para sa akin, biglang liko. Biglang liko. Ang binasa naman niya doon, unang Pedro 5:13. Hindi naman yung unang Pedro 1:1 na binasa ko sa Latina Vulgata Biblia. Ang ngayon ang tinalon niya. Ang tinalon niya, unang Pedro 5:13. Tanong niya, nagkamali ba ang Biblia na ito na sinasabi niya wala? Objection, walang sinabi doon na wala. Yung Biblia ang ginamit niya, tama naman yon. Pero wala doon kasi ang sinasabi na si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Kaya kung tutuusin lang, biglang liko. Biglang liko yon. Tama ba ang Biblia ang ginamit? Tama ang Biblia na ginamit niya. Pero wala kasi doon Para bang ganito Halimbawa, magtatanong ka, sino ang kasalukuyang presidente sa Pilipinas? Dalawang libro pagpipilian. Yung isang libro nagsabi ang kasalukuyang presidente sa Pilipinas si Ferdinand Marcos Jr. Yung isa naman walang binabanggit na ang present na presidente ay si Bongbong Marcos Jr. Tanong, alin sa dalawa ang mas matibay na argumento? Yung may sinabi na ang present na presidente ay si Ferdinand Marcos Jr. o yung isa na walang binabanggit na ang present na presidente ay si Ferdinand Marcos Jr. Natural, ang matibay na libro, yung may nagsabi. Hindi niya pwedeng kukontrahin. Sasabihin niya, tama ba ang sinasabi ng librong ito? Tama ba o hindi? O tama naman yan. Ngayon, dahil tama ito, bakit walang sinasabi dito na ang present na presidente si Bongbong Marcos? Panggiba ba yun sa libro na nagsasabing siya ay presidente? Hindi panggiba yun Kung may utak lang sana mga sabadistang ito, hindi panggiba yun. Mas matibay na argumentong hawak ko kasi doon mababasa ang tema ko. Yung tema, yung binasa naman niya, tama naman yun pero hindi yun matibay. Ba't hindi matibay? Wala naman sinasabi doon na hindi siya ang unang obispo sa Roma. Gaya na sinabi ko, ang para manalo ka sa isang debate, gibain yung paksa. Gibain yung paksa. Ano yung paksa? Patutunayan na si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia na nasa Roma. Yun ang tema. Kung babasa ka ng libro na si Apostol Pedro may anak na si Marcos, hindi yon panggiba sa tema ko. Bagkos, yon ay tinatawag na red herring fallacy. Bakit red herring fallacy? Hindi naman namin issue kung may anak ba si Apostol Pedro o wala. Ang tawag doon, red herring fallacy. Ang issue kasi unang obispo sa Roma. Dapat sana ang binabasa ni Glenn Alado na hindi siya ang unang obispo sa Roma, magbigay siya ng iba. Halimbawa, sabi sa aklat na ito na si Linus ang unang obispo sa Roma. Tama ba ang aklat na ito o mali? Ganun ang pinakamatibay na argumento. Wala namang sinabing ganun, di ba? Wala naman nakalagay dito Tama ba ito o mali? Kaya yung ginawa ni Glenn Alado doon, tandaan ninyo nasa rules. Nasa rules ng debate, no fallacious arguments. Nasa rules ng debate, no fallacious arguments.
Yung ginawa niya, red herring fallacy yun. Hindi naman namin issue kung may anak ba sa Apostol Pedro o wala. Oh, yan. So, panggiba ba sa tema ko yung binasa niyang libro na walang nakalagay doon? Hindi panggiba yun. Bakit? Dahil hindi nagbigay ng ibang pangalan. Nanatili ang stand ko. Si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Sinabi niya libro, bakit wala rito? Hindi ko na problema yun. Oh. Yung mga Sabadista, sana naman matuto kayo kung ano ba ang tamang paraan para gibain ng paksa. Hindi yung tatanong lang, ganito, gawa strawman fallacy, gawa red herring fallacy, gawa ng false equivalence fallacy, gagawa ng fallacy of fallacy of equivocation. Hindi pwede yun. Hindi magigiba ang tema niyan. Kailangan talaga banggay mo yung tema. Siya ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Paano magigiba yan? Magbigay ka kung sino ang unang obispo sa iglesia sa Roma na hindi si Apostol Pedro. Kapag nakapagbigay ka na, dun mo magigiba ang tindig ko. Hindi magigiba yun sa libro na bakit wala nakalagay rito. Hindi yun makagiba sa tema ko. Magigiba sa tema ko, kailangan magbigay ka ng ibang pangalan. Pila ka buok bersyon sa Biblia naghisgot nga sa Apostol Pedro unang obispo sa Roma. So, yung tanong na yun, hindi pa rin panggiba yun eh. Clarification pa rin yun. Clarificatory question pa rin yun. Hindi pa rin yun panggiba. So, tanong niya, ilang versyon o ilang versikulo nang sasabi na si Apostol Pedro unang obispo sa iglesia sa Roma? Yun ay isa pa rin clarificatory question at hindi pa siya panggiba na question. Ito ang aking sagot. Kaning tulo nga akong gibasa kay pamatuod man wa man ta nagtima nga basahon sa usa lang ka libro. Kaning tulo ka Biblia mabasa dire nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Ayun. So, yung binasa ko unang Pedro 5:1. Tatlo yun eh. Dalawang Protestant translation at isang Catholic Bible na kanilang paboritong gamitin, yung Latina Vulgata. Yung dalawang Protestant translation doon, unang Pedro 5:1. Yan natin na nyo ha. Unang Pedro 5:1. Sa Apostol Pedro, umamin na siya ay obispo. Sa Apostol Pedro, bilang fellow bishop, umamin siya na siya ay nag-govern sa church in Rome. Unang Pedro 5:1. Yan yung follow-up question ni Glenn Alado, biglang tumalon sa 5:13, kaya ako parang, teka. Kasi 5:1 yung binasa ko eh. Biglang tumalon sa 5:13. Tapos sabi ko, wait lang, teka lang. Sabi niya, ayan, natukan. Diha bagyod sa 1 Pedro 5:13. Diha bagyod sa 1 Pedro 5:13. Diha bagyod sa 1 Pedro 5:13. Naghisgot gyud diha nga si Pedro unang obispo sa Roma? Naghisgot wala? Yes or no? Unang Pedro 5:1 yung binasa ko. Yung patunay na binabasa ko unang Pedro 5:1. Ang tanong ni Glenn Alado, unang Pedro 5:13. Diha bagyod sa 1 Pedro 5:13. Diha bagyod sa 1 Pedro 5:13. Diha bagyod sa 1 Pedro 5:13. Naghisgot gyud diha nga si Pedro unang obispo sa Roma? Naghisgot wala? Yes or no? Ayun, pabilisan sa bibig si Alado, no? Kara siguro niya, hindi ko napansin. Kaya bigla akong tumigil. Sagutin ko na sana eh. Kaso, napansin ko 5:13, bigla akong tumigil. Ano ang reaksyon ni Glenn Alado? Pakinggan nyo. Sa to? Ay, sa natukan na, natukan. 5:1. Natukan man. Bro, Natukan man. wala akong natukan. Tubag! Objection, moderator. Tubag! Objection, moderator. Okay, objection. Fallacy of ad hominem ang gihimo na pod. Dili na pala si kaya nakitaan sa mga tao. Ikaw, nakitaan sa mga tao. Ayaw sa Wa ka katubag diretso. Ayaw sa Tubag diretso. Rolling sa time, rolling. O, TO mo na? Sabi niya, hindi ako nakasagot agad ng diretsyo. 5:1 yung binabasa ko. Ang tinanong sa akin, unang Pedro 5:13.
Kaya ako bigla akong tumigil kasi napansin ko. Nagtawanan ng mga SDA, tawanan sila. Akala nila nakapunto si Alado doon. Akala nila nakapunto si Alado doon. Ang binabasa ko, unang Pedro 5.1. Ang tinanong sa akin, 5.13. Iba naman yan. Ano ba naman yan? Ang binasa ko, unang Pedro 5.1, ang ginamit, ang tinanong sa akin, unang Pedro 5.13. Natural, bigla akong titigan kasi napansin ko eh. Kung hindi ko napansin yun, hindi ba, baka magkamali tayo ng sagot. Teka, wait lang. Ba't ka bigla 5.13, 5.1 yung binasa ko? Sabi, wag ka natukan. Natukan! Nakita sa mga tao nga natukan! Anong klase ito si Alado? Pabilisan ng bibig. Ngayon, pag hindi mo agad sinagot kasi napansin mo yung may mali sa tanong niya, aba sabihin ka agad, natukan! Natukan! Yung natukan na, sabi ko, oblisyon mo dito, fallacy of ad hominem na ginagamit niya, natukan daw ako. Hindi mo kumakain dito. Nagpatuksado ng natukan. Yun ang problema. Iba ang binabasa, iba ang itatanong. Unang Pedro 5.1 ang binasa ko. Tatanungin ako sa unang Pedro 5.13. Actually, tindig ko doon sa debate, wala akong binasa na unang Pedro 5.13. Actually, ang binasa ko unang Pedro 5.1. Wala akong binasa ng unang Pedro 5.13. Ano ba naman yan? Si Glenn Alado, ano? Kaya binasa ko, dalawang translation yon plus yung Latin na Vulgata. Yung tatlong yon. Unang Pedro 5.1 at unang Pedro 1.1 yun eh. Nasa unang Pedro 1 na pasiuna. So, doon ako umiikot, no? Pero itong si Alado, ang tanong sa akin nasa 5.13, hindi naman yun ang binabasa ko eh. Nung napansin ko yung 5.13, bigla akong tumigil. Ano yun? Sabi niya, natuk-an na! Natuk-an na! Oh. Wait lang ha. Oh. Natuk-an na! Natuk-an na! Natuk-an na! Napansin ko lang yung tanong niya na may ano eh. May kalawit yung tanong niya. Aba, natukan daw ako. Buti nga, hindi ko sinubo eh. Yung tanong niya may kalawit. Yung tanong niya may kalawit. Buti na lang hindi ko sinubo. Kasi pag sinubo ko yun, lagot ako doon. Yun na lang hindi ko sinubo. Ngayon hindi ko sinubo, sabi niya, natukan! Natukan! Wala gani na ako gihungit, natukan na hinuon. Nakakatawa si Alado. Ito pa ha, tingnan nyo ha, wala pa siyang tanong na panggiba sa aking tema. Ang ginagawa, inuubos ni Alado ang kanyang oras sa kakatanong ng clarificatory question. Clarification lang lahat ang mga tanong ni Glenn Alado. Wala pa siyang tanong na panggiba sa tema ko. Wala man may nagtema, moderator, nga usa lang ka libro basahon. Mugay ng all versions basahon. Ano man? Kay aron magkagawas ta og final deduction nga matud-an gayod nga si Apostol Pedro ang unang obispo sa Roma. Counter objection, moderator. Kay naa migi counter objection mao ni gipangutana nako siya. Gigamit niya kana nga versions kanang tulo. Diha ba sa usa lang ka versions? Imong gibasa.
Mabasa ba nato diha sa 1 Pedro 5:13, sa 1 Pedro 5:13, sa 1 Pedro 5:13, sa 1 Pedro 5:13. Gigamit nimo word for word kay imong tema usa ka sentence. Yun, tigas talaga ulo, ano? Kakasabi ko na nga lang eh. Yung binabasa ko na word for word na sabi niya, unang Pedro 5:1 yon. Hindi 5:13. Ano si Alado eh? Talagang inilili ko ako sa unang Pedro 5:13 no, doon ko binabasa. Hindi. 5:1 yun. Ano ba naman to? Ngayon, sabi niya, yung tema ko daw word for word. Ha? Diba yung sabi niya? O, ating ulitin. Gigamit nimo word for word kay imong tema usa ka sentence. Ingon din Moderator? si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Naabay mabasa da sa bersyon? Moderator? Wala. Yes or no? Tubag. Moderator, si Alado, maningkamot siya, nga iri na ko... Objection, moderator. Nagkomentaryo naman ako atbang. Ayaw komentaryo. Uy, nag-object ko. Nag-object pa. Ay, naunsa man ako atbang. Nag-object ko. Sige, go. Nag-object ko. Pagbigyan. Nag-object ko. Pagbigyan. Nag-object ko ha? Pagbigyan. Moderator, iyang gusto, kato akong tima, basahon lang sa usa ka version sa Bible. Ang ako, final deduction dong. Versikulo dire, pasiuna dire. Therefore, conclusion, kaning upat ka version na bilang the Living Bible, ebidensya nga si Apostol Pedro, unang obispo sa Roma. Ayaw taong ko, ibutang sa usa lang. Next question. Ayun, so, ang gusto ni Alado, yung nakalagay doon sa tema, word for word yon, babasahin yon sa isang version lang. Hindi pwede yon. Bakit? Kasi, pag patutunayan kasi, basa rito, yung context nga, final deduction mo yon, yun ang resulta. Si Apostol Pedro, ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Kaya nga may debate. Kasi patutunayan eh. Kasi kung babasahin mo lang hindi na kailangan patunayan pa. Diba? Kaya patunayan, siyempre, basa dito, tapos yung konteksto niya, hindi magkakalayo. Isa lang naman konteksto, tapos i-final deduction mo yung iisang konteksto na yun, doon lalabas ang aking tema. Yun ang debate. Kaya nga sabi ni Jun de la Peña pag affirmative, putol-putulin yun kasi patutunayan. Pakinggan nyo Jun de la Peña. Mr. de la Peña, nasayran ba nimo nga ang tema nga imong gipirmahan sumpay unya uway putol-putol? Nasayod kanini wala? Bisan pagsumpay. Yes or no? Categorical. Yes or no? Salamat kayo. Nasayod ba ya? Pero ang tema na to pamatud-an ba ya? Kung pulong matudan imo ginaputol-putolon. Listen pod. O yan o. Diba? Ngayon, ginagamit ko ang style ni Jun de la Peña, nagre-reklamo si Alado. Huwag sana magreklamo. Style yan ang kasama mo Gumamit ng footnote si Jeffrey rin yan. Style ng kasama mo. Pag ginawa ko, huwag kang magreklamo. Tapos yung tindig ko naman, patutunayan, so ako na bahala mag-ano doon kasi affirmative ka, ikaw bahala kung paano mo titindigan ang tema mo. So, nining kabuntagon, ako may affirmative, mao na ako'y magbuot sa pagmatuod nako. Kay ako may nandalas tema. Ya Alado, huwag kang reklamador. Ha? Si Alado, masyadong napaka-reklamador ni Alado Ina mo, sariling idea ng kasama mo, kinakalaban mo. Ginagamit ko yung style ng kalaban ng kasama mo Ginagamit ko yung style nila para hindi mo kalabanin. Pero ginagawa ni Alado, kinakalaban niya. Hindi malaki problema doon. Huwag mo kakalabanin. Ngayon, ituloy natin. Gigamit nimo ang Matthew chapter 16 verse 15. Kaning Matthew 16 verse 15, maubani ang nagpamatuod ni ining imong tema
nga si Apostol Pedro unang obispo sa Roma. Mao ni dili. Okay. So, ang next na tanong ni Glenn Alado, isa pa rin clarificatory question. Hindi pa rin tanong na panggiba sa aking tema. Hindi pa rin panggiba. So, puro clarificatory question ang tanong ni Alado. Inuubos niya ang oras niya sa clarificatory question. So, ating pakinggan kung paano ko siya sinagot. Usana sa nagpamatuod nga si Apostol Pedro ang gitugyan sa Dios ngadto kang Kristo nga makahibalo sa kamatuoran aron siya maoy himuong obispo ni Kristo. Next question. Mas maton mo usana ug kung atong basahon karon nga wala mag-ingon dinhi kapitulo bersikulo nga si Pedro unang obispo sa Roma. Ang Matthew 16:15 mo gibasa. Uyon ka nga namakaka sa imong pagpamatud ining tema nga nigamit kag bersikulo nga di man dai mao. Mali naman yung follow-up question niya. Yung follow-up question naman niya, matatawag natin yung fallacy of argument from silence. Sige ha, wait lang. Mas maganda kasi tayo mag-research tayo ng ng kapag nag-ano ka ng fallacy, dapat is i-clarify mo kung anong uri ng fallacy yan. Di kaya ng mga SDA na kunwari daw is ano yun tayo sa fallacy pero di naman talaga gumigiba. So ating tingnan ano ba yung ChatGPT tayo, okay. Ano ba ang fallacy of argument from silence at magbigay ka ng mga halimbawa nito na kadalasang ginagamit sa mga religious debate. Okay. Tingnan natin kung anong sagot ni dyan. GPT. Ito. Tayo natin ang sagot niya. Ang argument from silence, fallacy of argumentum excellentio, ay isang lohikal na kamalian na nangyayari kapag ang isang tao ay nagkukonklusyon batay sa kawalan ng ebidensya o sa pananahimik ng isang pinagmulan o teksto. Ibig sabihin, sinasabi nila na dahil hindi nabanggit o sinabi, hindi ito totoo o hindi ito nangyari, na hindi naging logical o makatwiran. Paliwanag, ang pananahimik, silence, ay hindi palaging nangangahulugan ng pagtanggi o pagtanggap. Maaring maraming dahilan kung bakit tahimik ang isang teksto sa isang paksa. Hindi ito layunin ng sumulat, hindi ito issue sa panahon nila, o hindi lang ito nais banggitin. Next, mga halimbawa ng argument from silence sa religious debate. Hindi naman sinabi ni Jesus na sambahin si Maria, kaya mali ang paggalang sa kanya. Fallacy, argument from silence. Bakit mali? Hindi porket hindi literal na sinabi ni Jesus na sambahin ninyo si Maria, ay ibig sabihin ay hindi siya dapat igalang o pahalagahan. Ang kawalan ng utos ay hindi otomatikong pagbabawal. Nakita nyo? Wala sa Biblia ang salitang Trinity, kaya hindi ito totoo. Argument from silence fallacy. Bakit mali? Ang konsepto ng Trinidad ay matatagpuan sa Biblia, bagamat ang mismong salitang Trinity ay wala roon. Hindi nangangahulugang hindi totoo ang isang aral kung wala ang eksaktong salita. Sa madaling salita, yung ginagamit ni Glenn Alado na argument dito sa Mateo 16:15 na ginamit mo,
Wala rito na si Apostol Pedro ay unang obispo sa Roma. So hindi dito ebidensya na siya ay obispo sa Roma. Yon ang tawag doon, fallacy of argument from silence. Pag sinabing fallacy, fallacious argument yon na against sa rule, kasi nasa rule no fallacious arguments. Ang ginawa ni Alado, fallacious arguments yun. Eto sa susunod na debate ko, kapag may nakalagay sa rules, no fallacious arguments, lagot kayo, didiinan ko yung rule na yan. Didiinan ko yung rule na yan. Nasa rules na no fallacious arguments, ang ginagawa niya is fallacy of argument from silence. Hindi pwede yung ganun. Fallacy of argument from silence yung ginawa doon ni Glenn Alado. So, bistado siya doon. Kaya, hindi porket wala doon sa Mateo 16:15 na si Apostol Pedro ay unang obispo sa Roma, sasabihin niya na hindi yun ebidensya. Ebidensya yun. Isa sa mga ebidensya. Kaya ko nga sinagot ang reason ba't ko ito ginamit ay dahil Usana sa nagpamatuod. Nga si Apostol Pedro ang gitugyan sa Dios ngadto kang Kristo nga makahibalo sa kamatuoran aron siya maoy himuong obispo ni Kristo. Next question. yun. So, yung tanong niya, sinagot ko naman. Pero, gaya sinasabi ko, isa pa lang yun sa mga clarificatory question. Sa debating ito, inuubos ni Glenn Alado ang kanyang oras sa clarificatory question na walang panggiba na tanong. Sabi, Bajando, puro ka lang clarificatory. Ano ba yung panggiba na tanong? Etong panggiba na tanong. Sabi mo si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Ayon sa aklat na ito, ang unang obispo sa iglesia na nasa Roma ay si Pope Linus. Tama ba sinasabi dito? O mali? Yun. So, yun isa sa mga tanong na panggiba. No? Isa yun sa mga tanong na panggiba. Sabi mo, si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Bakit sinasabi ng aklat na ito na si Pope Linus daw ang unang obispo sa iglesia sa Roma? Tanong, tama ba na si Linus? Yes or no? Yun. Yun ang mga panggiba na tanong. Bibigyan ka ng ibang pangalan ba na hindi si Pedro ba ang unang obispo? Halimbawa, hindi si Duterte, hindi si Rodrigo Duterte ang present president ngayon. O paano mo ano yun? Halimbawa, may nasabi sa iyo, si President Rodrigo Duterte ang presidente sa Pilipinas ngayon. Sabihin mo, hindi. Hindi siya ang presidente ngayon. O hindi siya, sino? Si Marcos. O. Di ba? Yun ang panggiba. Pero kung sasabihin niya, si Rodrigo Roa Duterte ang presidente sa Pilipinas ngayon, sabihin mo, hindi siya. Kung hindi siya, sino? Oy, objection. Hindi ko authority ang magsabi. Ako, negative lang ako rito. Mali yun. Hindi ganun. Yun ay isang maling paraan ng paggiba. Sabi mo, hindi si Rodrigo Roa Duterte ang presidente ngayon natin sa Pilipinas. April 2025. Sabi mo, hindi siya presidente. Kung hindi siya presidente, sino ang presidente? Sabihin mo, objection moderator. Hindi ko lang magpatunay. Ang rule ko ngayon, negative. Kaya ako tutol dyan na hindi si Rodrigo Roa Duterte ang presidente. Kung hindi nga siya, sino nga? Hindi ko nga rule ang mag-affirmative Tanong, nagiba ba yung tema o hindi? Hindi nagiba ang tema. Hindi nagiba. Sabihin niya, hindi si Rodrigo Duterte ang presidente. Bakit?
kasi siya ay nakulong doon sa ICC. Hindi pa rin yun ang tema eh. Hindi yun ang panggiba. Kailangan ibigay mo ang tamang sagot. At ang tamang sagot, si Ferdinand Marcos ang presidente ngayon. Yon ang panggiba sa claim na si Rodrigo Roa Duterte ang presidente ngayon. Yun ang panggiba. Pag sinabi mo lang, objection moderator, hindi ko lang magpatunay eh. Nagiba ba ang tema? Hindi nagiba ang tema. So, mahina si Alado. Walang logic si Alado. Sakit naman nun. Straight to the point. Nagpapakilalang strongman, sa sigawan lang pala strong. Straight to the point. Pero ang utak walang laman. Yun si Alado. Malakas lang sumigaw para tawaging strongman. Straight to the point. Pero sa utak walang laman. Yun ang problema doon. Ate, tuloy. O yun, Sapak. Yes or no? No, dili ko o yun nga nangilad ko. Kaya nga naman, ang paggamit og mga bersikulo parte na sa pagpamatuod. Ang atong tema, pamatud-an. Dili litra por litra. Usay giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatud-an. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Nganong i-drop man niya ang way appeal din he? Ayaw i-appeal ang ngalan nila ig din he. Kawa man si di man sila ig imong kadebate. Wala. Ay naon sa man taon ni Calderon. Wala pa ko na Dili human. ka kapasar lagi. Moderator, pahilo maragod na kay ga-object pa ko sabak kaayo. Ako'y nag-object na unsa man ka? Ga-object pa ko no human diri. Nag-object ko, nag-counter objection ko. Hulata mo human kog object. Sige, go. Counter. Go. Ana ba? Pagbaton in tawag respeto Alado. Okay, respeto na ako ka. Prang imo ha pagmatuwa na ko sito ha. Ayog sapaw. Last question. Ay ka resulti man ka imo mo giingot. Di ba sapaw ko? Ayog sapaw. Okay, time check. Go na gani. Go. Ang tema moderator, pamatud-an. Ang giingon ni Jerry Laig sa debate nila ni EYD, pamatud-an gali. Dili basahon letra por letra. Wala ko mag-ingon niya, akong basahon sa New Testament, ang Seventh Adventist, akong pamatunan, kumalukag pamatunan, basihan sa Biblia. Wala mag-ingon litra po litra. Wala mag-ingon litra po litra. Wala mag-ingon litra po litra. Ang iyang gusto, ipabasa na ko letra por letra sa Biblia, Pedro, unang obispo sa Roma. Okay. Ang akong counter objection mao ni. Na puro na counter objection ko kay nga naman iyang gidrap ang pangalan ni Jerry Laig. Wa man toy labot. Nganong i-appeal man si Laig? Oy, magandang ebidensya si Laig. Ang problema kasi sa mga Seventh-day Adventist, magkikreate sila ng kanilang sariling prinsipyo. Nakasalungat naman sa prinsipyo ng kanilang kapwa kasama si SDA. Ito pa, si Jerry Laig, yan ang presidente. Ha? Yan ang presidente ng 3A Media. Samantalang itong si Glenn Alado, member lang ng 3A Media. Ngayon, yung stand ni Alado salungat kay Jerry Laig. Wala ko mag-ingon niya, akong basahon sa New Testament, ang Seventh Adventist, akong pamatunan, kumalukag pamatunan, basihan sa Biblia. Wala mag-ingon litra po litra. Wala mag-ingon litra po litra. Wala mag-ingon litra po litra. Salungat din kay Jun de la Peña. Pakinggan nyo si Jun de la Peña. Mr. De La Peña, nasayran ba nimo nga ang tema nga imong gipirmahan sumpay unya uway putol-putol? Nasayod ka nini wala? Bisan pagsumpay. Yes or no? Ay, Categorical. Oh, Yes or no? Salamat kayo. Nasayod ba ya? Pero ang tema na to, pamatudan ba ya? Kung pulong matudan, imo ginang putol-putolon. Listen po. So meaning nga matudan, putol-putolon ginago na. Magbuote ka nako. Magbuote ka nako. Magbuote ka nako. Sila ig mo ta sila ig imong kalaban ron. Aw di na ka mogamit sa pangalan kay personal mo sa gikalaban garon. Ano di ay? Okay, time. Muna ako objection. Okay, next question. Oh.
Syagi, syagi. Time na. Next question. Time na. Time na. Time na din. Imong Marog. 10 minutes. Ayan, sa madaling salita, natapos na lang ang unang tanungan, walang kwenta ang mga reasoning ni Glenn Alado. Bakit walang kwenta? Inubos niya ang oras niya sa kakatanong ng mga clarificatory question. Hindi siya nagtanong ng panggiba question. Wala siyang pinisinta na ibang pangalan. Sabi mo, si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Bakit sinasabi sa history na ito o sa aklat na ito na hindi si Apostol Pedro kundi si hindi giniba ni Glenn Alado o di kaya Bible alone. Sabi mo, si Apostol Pedro ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Ayon dito sa Biblia, sa aklat ni, sa talata na, kapitulo, bersikulo na, sabi, ang unang obispo sa iglesia sa Roma. Alin ang tamang sagot? Yung tema mo o itong sinasabi ng talata sa Biblia? Kahit yun lang, walang ganong tanong. Si Glenn Alado, hindi niya nagiba ang tema ko. Sinayang niya ang oras niya. Inubos niya lang sa mga clarificatory question. Pero pagdating sa ako na ang nagtanong, doon lumagpak si Glenn Alado. Paano ko siya tinanong? Panoorin nyo. Kay mabasa man ay dinhe nga si San Pedro ang unang obispo sa Roma. Buti pasabot ba nga naa ko'y mabasa di lang kamo dawat? Yes or no? Tubag. Di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat. Di gyud ko mudawat. Ayan, napatunayan ko ang tema po. Ang tema ko, kinonfirm pa niya. Kinonfirm pa ni Alado. Sabi niya, hindi ko tinatanggap yan. May nabasa ako, ayaw mo lang tanggapin, yes or no? Yes, hindi ko tinatanggap yan. May ebidensya. May nabasa. Ayaw lang niyang tanggapin. Sa madaling salita, napatunayan ko, ayaw lang niyang tanggapin. Ganun yun. Magipagdebate kayo sa akin, siguraduhin nyo na umaandar yung logic ninyo. No? Kasi kung walang logic, puro lang pamimiloso po, letra por letra, wala, hindi nyo magigiba yung yung tema. Hindi nyo ako matatalo sa mga ganyan lang na mga arguments, mga mahinang klase, mga pipitsugi ng mga argumento. Hindi nyo magigiba ang katotohanan ng dala namin. Ang punto por punto ay nilikha para magturo sa inyo ng tama. Kung may pagkakamali man ng nagawa ang punto por punto, willing naman kaming tumanggap ng puna. Willing kami. Basta talaga mapatunayan na mali talaga ang sinasabi ng punto por punto. Pero hanggat hindi napapatunayan na nagkamali ang punto por punto, mananatili itong nakatayo, nagtuturo ng tama. Maraming salamat po and bye-bye.